أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. Sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam, takabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Tanggapin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga mabubuting mga gawa. Wa idukum mubarak, at nawa ang Eid natin ay maging pinagpala para sa lahat sa atin. Ngayon po ang unang araw ng Ayyamut Tashriq na tinatawag po nating Yawmul Qar. Tinagurian ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na Yawmul Qar. Meaning ito yung mga araw ng ating Eid, araw na mga extended na mga araw ng ating Hari Raya, Hajj, hindi kagaya ng Eid al-Fitr na isang araw lang ito. Ang Eid al-Adha ay isang araw una, yung ikasampung araw ng Dhul Hijjah kung saan tayo nagsala kahapon, Tuesday. Then Wednesday, Thursday hanggang Friday, 21st, 22nd, 23rd ng July, ay tuloy-tuloy ang ating tinatawag na celebration. Ayamu shurb wal akel wa syukur lillahi tabarak wa ta'ala. Ito yung mga araw ng ating pag-inom, pagkain, ng mga pinahintulot ni Allah Ta'ala bilang pasasalamat sa kanyang kabutihan sa atin. Wa syukran lillahi ta'ala ala ni'matil haya fid din. No? Ala ni'matil hayati fid din. Pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ating buhay sa pananampalataya sa relihiyong ito. At mashallah, nais ko ring batiin personally kanina ang ating sinakyang taxi na isang kapatid natin na si Saddam Dampas, kapatid nating Magindanaon, sa taxi na YDN. Pagpalain siya ni Allah Ta'ala at dalangin natin ang kabutihan para sa kanya at sa kanyang pamilya. Ano po? Sa punto pong ito, mga kapatid, nais natin talakayin una ang isang aya sa Quran al-Karim o pinakamaiksi na sura sa Quran al-Karim na kung saan ito'y tumatalakay sa mga usapin ng ating pananampalataya na may kinalaman sa ating ginagawang udhiya ngayon, kurban, at may mga kinalaman din sa ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala na bahagi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamana sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi niya binigay sa ibang propetang nauna sa kanya. At ito ay walang iba kundi ang Suratul Kautsar. Subalit bago yan, ay batiin natin ang mga 49 online viewers natin ngayon, kung saan man sila naroroon sa iba't ibang lupalop ng mundo. Online ay nanonood sila. At ganoon din sa mga nakikinig sa radio sa DXUM 819 kHz. Batiin muna natin si Al-Khair, Salam, Ustad. At si Abdul Rashid, walang apelyido na nakalagay. Si Jordan Aras, mashallah. Si Tox Nawalib, si Hana Ali Usman, si Abdul Karim. Hindi na pangalan yung isa, Abdul Rashid. Ang isa, Abdul Karim. Lagay nyo naman yung apelyido ninyo, no? Alaikum salam rahmatullahi barakatuh. Si Khalid Saifullah. Ang tamang basa sa pangalan mo, Khalid Saifullah. Walang Arabo na nagpapangalang Khalid. Khalid. Ang mad niya ay nasa ka, ano? Siguro, ang pang-sweet nila na tawag sa batang maliit na Khalid ang pangalan, Khalud. Ganon, ang tawag nila dyan. Si Nurhaimin Kodanding Kapukaw, si Nash Dimalin Aminullah ng Jensan, si Yang Insam Insail, si In Abdurrasad, tausog maray ni, si Hana Ali Usman, si Vivian Montances, Sally Kanua,
From Riyadh, ito si Montanse. Si Aliyah. Waalaikumsalam. Si Alan Zakaria ng Paranaque. Si Ashmiya Hussein Abu Bakr ng Riyadh, Saudi Arabia. Si Sally Kanua from Egypt? Egypt ba? Misr? Tama ba itong kanyang si Ashrin Disomimba. Waalaikumsalam. Si Abdullah Amir Laurena Olivar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sheikh, naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga mabuting gawa. Allahumma amin. Si Ibrahim Pangawilan from Madina, KSA. Si Hana Ali Uthman, of course. Si Rabbani Alawiya. Si Sheng Asid. Si Al-Khair. Si Salamuddin Orantak. Si Salamuddin Orantak. Si Manil Kail. Grabe itong pangalang to. Manil Kail. Sino ang nagsabi? Yan ang ibig sabihin niya. Mula sa Jensan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ma adri man al-qail ya akhi hatta sahib al-Facebook, sahib al-profile, ana ma adri man. ممكن ترسل لنا اسمك حتى نعرفك ونتعرف عليك إن شاء الله. Si Dawood Randang Gampong, si Ayan Bagundang, at iba pa sa kanila. Ngayon 61 na sila. I-share nyo lamang ito. Nandito tayo ngayon sa tinatawag ko, binanggit ko kanina na ang bansag ng ating din sa araw na ito ay Yawmul Qar. Bakit ito Yawmul Qar? Tutuklasin muna natin ngayon sa araw na ito para maya talakayin din natin ang pinakamaiksing sura sa Quran al-Karim na walang iba kundi ang Suratul Kautsar. Ano ang mga hikam, mga karunungan, ano ang mga i'jaz o mga tinatawag na mga hiwaga sa likod na nagpapalikod sa sura na ito. Subhanallah. Ang pagbati ko sa lahat ng mga kapatid natin, mga duat, mga ulama, saan man sila naroroon. And bukas, inshallah, bukas po, ay mayroon kaming pagtitipon dyan gagawin sa Al-Munawwara Islamic School. Ayon, mga kapatid sa Islam. Ano ba ito? Meron yata. Okay. Okay. So, mashallah, sa kaganguhan, mga kapatid natin dyan, na kung saan tayo nagdaos ng khutbatul Eid al-Adha. At mashallah, ang mga kapatid natin dyan ay napaka-active. Pinangungunahan ni na Ustad Nuriel Bustamante, ng imam dyan, ni Ustad Ajan, at ang mga kapatid pa natin yung iba pa na mga kapatiran na nariyan sa kaganguhan. Taufikan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong kaum na manatili kayo sa sunnah at pag-ibayuhin pa ni Allah ang inyong kaalaman at katatagan sa din. Ayun. Okay. Ayun mga kapatid sa pananampalataya, ituloy natin. Ngayon palang araw na ito, around 5, inshallah, sa pagtalakay natin dito sa meron tayong kapatid o kababayan sa Kuwait na isang Katoliko na si Glea May Maanyo Katao. Bali, ni-refer ito ng isang kapatid natin, hambuk tayo manghunta nga Islam the Right Path, yung may ng page na Islam the Right Path. Hindi ko nga alam anong pangalan ng brother, pero nag-video call kami kanina habang papunta ako ng opisina sa madrasa. Bali, tumawag siya na mayroon tayong kapatid na taga Kuwait na si Glea May Maanyo Katao na nais na pumasok sa Islam. So sabi ko ay mamaya mismo sa live program natin ay ating pakinggan ang inyong pag-Muslim. Kung tanggap mo na ang mensahe ng Islam, of course ipapaliwanag natin ng pinaka-brief na paliwanag ang pinaka-aral ng Islam na walang iba kundi ang Tauhid.
And then after that ay ating itatalakay ito sa inyo, tatalakayin sa iyo, kapatid o kay kababayan. At kung ikaw ay willing ng mag-Muslim, ay maaari kang mag-Muslim. Walang maraming seremonyas ang pagpasok sa Islam para po malaman ng ating mga kababayan. Hindi po kailangang ilublob kayo sa tubig. Hindi po totoo yun na ang imam ay papaliguan kayo. Hindi po totoo yun na kayo ay kakalbuhin muna. Hindi po ganon. Hindi po totoo na kailangan natin ng 3 manok o magkatay muna ng kambing pagka Muslim yun. Hindi po ganon. Bagkos, gaya ng mga nangyari sa mga sahaba, gaya ng nangyari kina Khalid ibn al-Walid, kina Umar ibn al-Khattab, nang sila ay nagsipagpasok sa Islam, gaya ni Abu Bakar Siddiq, gaya ni Amr ibn al-As, na bawat isa sa kanila ay sinabi lamang ng propeta, "Ubsut yadak." Ubsut yadak, ibig sabihin, iunat mo yung palad mo. At pagkatapos nun ay magmumubaya sila sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, magpi-pledge of allegiance during those times kasi nasa war time sila. And then, ang allegiance doon ay mismong pagbibigkas ng shahada. So yun po ang ibig sabihin po noon. Ang hulugan, kung ikaw ay makasambit na ng shahadatain o testimony of faith na yon, that's the moment na kayo ay papasok na sa pananampalatayang Islam. Yun ang prerequisite niya. Do? So maaaring ma-discuss natin ng bahagya. Mamaya, siguro tawagan na natin itong kapatid natin na ito dahil sa medyo hindi ang oras niya kasi nga siya ay nagtatrabaho sa ngayon. Kung sumagot itong kapatid natin, itong kababayan natin na ito ay inshallah ay masambit niya ang shahadatain ngayon. Ano? Ayun. So magandang tanghali ba dyan sa inyo? Kababayan, kayo po ay live ngayon sa programa natin. Ayun. Okay, Glea Maanyo Katao, no? Yun ba, tama ba yung pagbigkas ko sa inyong apelyido at pangalan? Tama po. Ayun. Bale, ako'y may itatanong sa iyo, dahil sabi mo ay gusto mong yakapin ng Islam. Gusto kong itanong sa iyo, meron ka na bang mga naunang, of course dahil nandiyan ka sa Kuwait, meron na bang mga naunang pagkakataon na na-encounter mo ang mga aral ng Islam? Sa Pilipinas pa lang po ako. Gusto ko na po talagang magbalik Islam. Kaso nga lang po, yun yung mga panahon na yun is yung mama ko po kasi is Christian. Okay. So mas nahihila niya ako doon sa pagka-Christian kaysa pagpasok ko sa Islam. So saan po banda sa inyo sa Pilipinas? Mindanao po. Taga Mindanao kayo. Saan po rito? Sa Cotabato ba? Cagayan de Oro. Okay, taga Cagayan de Oro kayo. Talakag po talaga yung ko. Talakag po talaga yung tatay ko. Taga Kabaka ng tatay ninyo. Okay. Bali, ang nanay at tatay... Talakag. Ha? Talakag. Okay, taga Talakag. Sa may Malay-Balay ba yan? Papunta? Parang ganon? Opo. Okay. Opo. Bali, yung nanay at tatay mo is puro sila Kristiyano, ano? Hindi po, tatay ko po is Muslim. Muslim ang tatay ninyo. So, bali, anong nangyari? Bakit ka naging Christian? Napunta ka sa nanay mo, naghiwalay sila? Hindi, kasi 8 years old pa po ako. Namatay yung papa ko. Okay. So, ang nangyari, yung ate ko, kinuha kami doon sa tinitirahan namin kasi ayaw ng ate ko na mag-asawa ulit yung nanay ko. Kaya mas lumaki kami sa Christian community talaga. Okay, so pati ang practices ninyo, nagsimba ka na rin noon, nung hindi ka pa, kumbaga ikaw yung naging Catholic talaga, ano? Okay. Okay, so ngayon, Glea, gusto ko makapakinig ka muna ng mga ilang aral patungkol sa kaisahan ng Diyos, ano? Ito yung tinatawag nating
Okay, tinatawag nating tauhid or Islamic monotheism, ano? Dahil ito ang pinakaaral ng Islam. Ito ang pinakaaral ng Islam. Sa pananampalatayang Islam, ang pinaniniwala ang Diyos ay pag sinabing nag-iisa, namumukod tanging Diyos, wala talagang katulad at walang katambal. Ano? Siguro nasaksihan mo rin sa mga relatives ng tatay mo na hindi sila sumasamba sa mga ribulto o kahit walang ribulto, halimbawa hindi sila sumasangguni sa mga ibang mga kinikilalang Diyos, mga anghel o mga propeta, no? So, sa reliyong Islam, ang sinasamba ng mga Muslim at kinikilalang Diyos ay ang tunay na Diyos, tinatawag o sinasambit ng lahat ng mga propeta na siya si Allah. Ibig sabihin, siya lamang ang dapat sambahin, siya ang nakakataas sa lahat at siya ang nilululhati sa lahat-lahat. Ano po? So, kapag ikaw ay pumasok sa pananampalatayang Islam, ay itatanggin mo o itatakwil mo ang lahat ng mga Diyos-Diyosan na kinikilala mo noon nung ikaw ay Katoliko pa o sa ngayon na Katoliko ka pa. Ito ba ay tanggap mo na aral? Opo. Okay. So, ganun din naman, pagtitibayin mo na nag-iisang Diyos lamang talaga ang dapat na sambahin. Walang iba yun kundi si Allah. Ano? Pag sinabi nating sambahin, ang lahat ng ang buong buhay mo, pati ang mga kilos mo, salita mo, pagmamahal mo, at ang iyong pag-asa at pagkatakot ay sa Kanya lamang talaga isusuko lahat-lahat. Ganap mong isusuko. Yan ang ibig sabihin niyan, ganap na pagsuko, ano? At pagtalima sa Kanyang kalooban at paniniwala sa Kanyang kaisahan. Pangalawa ay ang tanggapin ng maluwag sa iyong puso. Ano na si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpupugay ni Allah, ang siyang huling propeta ni Allah Ta'ala ng dakilang lumikha, na siya ay dumating na propetang ipinangako ng mga naunang pang propeta at higit sa kanilang lahat na nangako sa kanyang pagdating at binanggit ang kanyang pagdating ay si Jesus, anak ni Maria, si Propeta Isa. No, si Propeta Isa na pinaniniwalaan ng iyong kasalukuyang pananampalataya ngayon, Katoliko, na siya ay anak ng Diyos o ka-level ng Diyos o kapantay ng Diyos. Sa Islam, hindi po siya kapantay ng Diyos. Yan ang paniniwala ng lahat ng mga propeta, Sister Glea, no? At si Propeta Jesus na anak ni Maria ay propeta din kagaya ng lahat ng mga propeta. Siya ay ang kanyang tangan-tangan na balita ay ang kalooban ng Diyos na tagapaglikha na siya lamang dapat sambahin. At pagkatapos niya ay dumating si Propeta Muhammad, sumakanila nawa ang kapayapaan at pagpupugay ni Allah. So ito ba ay malinaw sa iyo, kapatid? Malinaw ba ito sa iyo, kababayan? Kabayan? Okay. So parang may ginagawa ka yata. Okay. Okay, pero narinig nyo po. Pakilakasan lang po yung boses ko, ano po. So ngayon ay nais kong itanong sa iyo, meron ka pa bang katanungan about sa Islam? Meron ka bang pag-alinlangan, pagdadalawang isip o tutol sa anuman? Wala po, bukal po sa puso. Mashallah. So ngayon ay papasok ka sa Islam, ano? Ang kabutihan nito, kahigitan nito ay mapapatawad ang mga dati mong mga pagkakasala at parang magbabalik loob ka na magsisimula ulit sa iyong buhay. Ano na, bagong tao, bagong alipin ni Allah. Okay? So, sasambitin natin ang testimony of faith para lang din mapagtibay natin. Banggitin muna natin ang Arabic, sumunod ka sa aking sasabihin at pagkatapos ang Tagalog na translation ito. Okay ba yun sa iyo, Glea? Okay po. Okay. 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 So ngayon ay aking sumabay ka sa akin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu
Wa asyhadu anna alla anna anna Muhammadan Muhammadan Rasul Rasul Allah. Allah. Wa ashhadu Wa asyhadu anna Isa anna Isa bin Maryam di Maryam Abdullah wa wa rasuluhu. rasuluh. Ako ay sumasaksi Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na walang ibang Diyos na marapat sambahin maliban lamang kay Allah. maliban lamang kay Allah. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ang huling sugo ni Allah. Ako ay sumasaksi na si Jesus anak ni Maria ay hindi Diyos. Bagkus siya ay sugo ni Allah. Ayun kapatid. So kung bukal ito sa iyong puso, gaya ng sinabi mo, ikaw ngayon ay Muslim na at maangkin mo ang kapatawaran ng lahat ng mga pagkakasalang nagawa mo noon nung ikaw ay nasa Katolisismo. At ang mga kabutihang nagawa mo ay makakaunted ngayon na bilang kabutihan na Muslim ka na. At dalangin ko kay Allah na patatagin ka sa iyong pagmumuslim. At ang pagbati natin ay Assalamu alaikum kapatid. So ang iyong sagot, wa alaikumussalam. Hello? Ayan, ang sagot mo ay wa alaikumussalam. Ayun, sagutin mo yung aking salam sa iyo. Wa alaikumussalam. Ayun, so kapatid, congratulations, ano? Congratulations sa iyong pagmumuslim at siguro i-message ka nung kapatid nating nasa page ng Islam The Right Path at diid nila i-channel ka niya sa sino mang mga anumang dawa center na naririyan sa Kuwait upang ikaw ay magabayan sa iyong pagsisimula sa Islam. Congratulations kapatid. Okay. Assalamualaikum. Maraming salamat. Sige po. Alaikumussalam. Ayun. Alhamdulillah. So, bali nag-Muslim na yung ating kapatid na yon na walang iba kundi si Sister Glea. Si Sister Glea May Katao na taga Cagayan de Oro originally at nandun sa Kuwait nagtatrabaho ngayon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siya ay nag-Muslim sa tulong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang taufik sa kanya. Ngayon mga kapatid sa Islam ay move forward tayo sa ating, kaya sa sino man na mayroon silang mga kakilala andun sa abroad o ngayon nanonood, halimbawa yung mga kasamahan nila dyan na OFW, ay maari po kayong mag-Muslim kahit na hindi kayo makakonect sa live o anuman. Mayroong mga da'wah centers dyan sa inyong mga lugar. Sa Saudi Arabia, sa Kuwait, may mga center po ng Islam dyan na maari po kayong sumangguni sa kanila at dumulog sa inyong kagustuhan kayo ay mag-Muslim. Ganon din, mga kababayan nating mga Muslim na, ay tulungan ninyo ang mga kababayan nating o mga kapatid nating Muslim na, ay tulungan ninyo mga kababayan nating nais na pumasok sa Islam. Hindi kailangan na atin silang parang sapilitang ibigay lang natin kung ano ang aral ng Islam sa kanila at kapag sila ginabayan ni Allah, kusa silang papasok dito at yayakapin nila ito. Okay? So ipagpatuloy natin, gaya ng sinabi ko, tayo ay nasa tinatawag na Yawmul Qar o araw ng Qar o pananatili. Bakit siya pinangalan ng Yawmul Qar? Kasi pagkatapos,
nitong ginagawa sa araw ng dhabh o yawmun nahar ay mayroong tinatawag na pananatili. Saan mananatili ang mga, bakit sa tinawag na pananatili? Mananatili sila pagkatapos nung kanilang pagsasagawa ng mga nag-hajj. Ang ritual ng paghagis o pagbato doon sa tinatawag na haligi doon sa Jamarat, no, bilang simbolismo ng paggunita ng pagbato ni Ibrahim alayhis salam laban doon sa syaitan, ay tinatawag itong Yawmul Qar. Ito yung unang araw ng Ayyamut Tashrik. Ito yung ika-11th na day ng Dhul Hijjah. Ito ngayong araw na to. So, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'zamal ayyami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yawmun nahr thumma yawmul qar. Tunay na ang pinakadakilang mga araw kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa dakilang Allah, ay ang araw ng pagkatay. Araw ng pagkatay, ibig sabihin yung simula ng mismong after Salatul Eid. Pagkatapos ay Yawmul Qar o araw ng pananatili. At pinangalanan itong ganito sapagkat ang mga hujjaj, ang mga mag-hajj, mananatili sila yakiruna wa yastaqirruna fihi bimina ba'da yawmin nahar. Sila mananatili sa Mina pagkatapos ng araw ng pagkatay. Fa yastarihuna min al-a'mali allati addawha. Mananatili sila doon, magpapahinga sila mula sa mga ritual na kanilang sinagawa. No, so mula sa tawafil ifada, mula sa nahar o yung kanilang pagkatay, arami yung kanilang pagbato doon sa Jamarat, at mananatili ang mga hujjaj sa Mina hanggang sa ika-11th na araw ng Dhul Hijjah. So ano ang mga ahkam o mga tinatawag na mga rulings na ginagawa ng mga nag-hajj ngayon, para malaman natin kung tayo din mag-hajj, makapag-hajj tayo ulit, o yung mga hindi pa nakapag-hajj ay makikita nila o mararamdaman nila ito doon. Halimbawa, ang number 1 na kanilang hukom o hatol na kanilang gagawin doon o kanilang mga isasagawa, al-mabitu bimina. Matutulog sila, mananatili sila sa gabi, papalipas ng gabi doon sa Mina. So, may mga iba't ibang opinion ng mga scholar natin patungkol dito. Nagkaiba-ibang pananaw nila sa hukom o yung tinatawag na hatol ng pananatili sa Mina sa mga gabi ng Tashrik. Sabi ng Hanafiya, ang mabit o yung pagpapalipas ng gabi sa Mina sa mga araw ng Tashrik ay sunnah ayon sa kanila, meaning supererogatory. Kung hindi mo gagawin, hindi ka obliged na gawin ito, voluntaring gawin. O yufaddalu al-mabit lirrami, mainam o pinag-inam ang pagtulog dito para hindi ka na mahirapan pagdating sa pagbato, kasi doon malapit ang tinatawag na Jamarat, no? Doon malapit ang wala yataratab, mismo doon sa vicinity na yon ng Mina, wala yatarattabu shay'un 'ala al-hajj ba'da al-mabit. At pagkatapos ng kanyang pagtulog o pagpalipas ng gabi doon ay wala siyang anumang gagawin pa. Illa annahu yakunu musian. Yun. Wala yatarattab. Kung halimbawa hindi siya magpalipas doon ng gabi, wala naman siyang kasalanan ayon sa Hanafiya, pero musian lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siya ay masama, kumbaga naging masama siya sa turing niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rakhasa lil Abbas bil mabit fi Makkah lisikaya. Dahil ang propeta binigyan niya ng pribileyo, pagpapaluwag si Abbas na kanyang uncle sa panahon ng Hajj na yon, sa mga manasik na matulog doon sa Makkah lisikaya para makainom ng tubig o makakuha ng tubig. At sinabi ng mga jumhurul ulama mula sa mga Shafi'iyya, Malikiyya at Hanabila,
wajib ang mabit. Sa nag-hajj, wajib na siya manatili sa Mina sa mga gabi ng tashriq. At wajib ang fidya kung ito ay iiwanan mo. Meaning, ma-miss out mo, nag-hajj ka, mag-fidya ka, meaning, ikaw ay magkakatay ng kambing ulit bilang kabayaran. Wal malikiya, at ganun din sa mga malikiya, pananaw nila. Wa yajdaru bil hajj istiglal al mabit biminami fi ta'at wal ibadat wa nail al hasanati wal ujur wa dhikra Allah subhanahu wa ta'ala. So, yung mga hujjaj na lalapat sa kanila na kanilang i-grab ang opportunity ng pananatili sa gabi sa Mina, pag-stay doon sa gabi, sa mga gabi ng tashriq, bilang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagsamba sa Kanya, at upang maangkin nila ang mga hasanat o mga kabutihan at ang mga reward mula kay Allah at ang pag-alala sa Kanya. Taib, Ramyul Jimar, Ramyul Jamarat o Jimar. Pagkatapos dito, nandun na sila, nanatili sila doon hanggang sa ika-11th, doon sa 11th na gabi ng tashriq. Yu'addil hajj iddat a'mali yawm al-qar. Sa araw na ito ng Qar, itong 11th day na ito, no, gagawin ng nag-hajj, mayroon siyang mga gagawin. Una, ang pagbato doon sa Jimar, yung kung saan naroon ang puok na tinempt ni Shaitan si Ibrahim na hindi ialay ang kanyang anak. Wa huwa fi'lun wajibun alal hajj. Ito ay gawaing wajib o obligatory sa nag-hajj. Idh yarmi al-jamarat thalath. As-sugra, thumma al-wusta, thumma al-aqaba, al-kubra. Okay? So, ang gawin niya ay yung tatlo na uri ng mga tinatawag na paghagis doon sa mga bato, doon sa Jamar, yung tinatawag na maliit na klase, yung sa gitna, at yung tinatawag na al-aqabatul kubra, yung malakihan. So, kullu jamra bisab'i hasayat. Yung bawat haligi doon o bawat lugar na yung mga Jamar na yon ay 7 bato ang kanyang gagamiting pang hagis doon. Hasayat, mutatabi at magkakasunod yon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allahu Akbar, takbir sa bawat doon. Takbir inda rammi kulli hasa. Bawat bato na ibabato doon, ihagis doon sa bawat Jimar na yon, yung nasa maliit, nasa gitna at nasa malaki, ay puro niya babasahan ng takbir o sasambitin ng takbir. Wastiqbalil qibla, at of course nakaharap siya sa qibla. Wa italatil qiyam, at maiginam na siya ay matagal kung tumayo doon. Hindi ko lang alam kung ano ang mga protocols ngayon sa Saudi Arabia o sa Makkah mismo, sa Mina mismo, kung ano ang protocols nila, wag masyadong magtal gaya nga sa pandemic, Pero sunna ang italatul qiyam. Sunna na ikaw ay tumayo doon ng matagal. Wat tawajjuh ila Allah bidua. Pagkatapos mong gawin yon, kada matapos kang humagis doon ng bato sa bawat Jimar, yung maliit, yung nasa gitna at sa malaki, ay magdua ka kay Allah Ta'ala. Wa dhikr, at ikaw ay umalala sa Kanya. Wa dhalika ba'da ramil jamratis sughra wal wusta. Ay ibig sabihin, yun ay pagkatapos ng unang jamra na hagisan mo, yung maliit at yung nasa gitna. Amma thalitha fayarmiha wala yaqif indaha. Yung pinaka-last na jamra, pagkatapos mong ibato doon ang 7 hasayat o yung mga bato na dala mo, ihagis doon, ay hindi ka na tatayo o magtatagal doon. Hindi na ka na tatayo doon. Maalis ka na. Taib. Ano naman ang hukom sa pag-aayuno sa ika-11th na day? Halimbawa, yung mga nasasanay na mag-ayuno ng Wednesday o yung tinatawag na Sawmu Dawud, na isang araw mag-ayuno, tapos buka na naman, tapos isang araw na naman. Anong hukom dito sa ika-11th ng Dhul-Hijjah? Gaya ngayon, itong Yawmul Qar. Sabi natin mga ulama, yuharramu siyamul yawmil 11 min Dhul-Hijjah ka hurmati siyami yawmin nahar wa ayyamit tashriki jami'iha. Ipinagbabawal ang pag-aayuno sa ika-11th ng Dhul-Hijjah
kagaya ng pagbabawal ng pag-aayuno sa araw ng pagkatay, pagsisimulang magkatay sa ika-10th ng Dhul-Hijjah, yung Yawmul Eid mismo. At sa mga araw ng Tashrik, meaning sa mga araw na ito ng Tashrik, bukas halimbawa, Khamis, yung nasasanay na Monday, Thursday, bawal na magpuasa, mag-ayuno bukas. Ano? Kahit kada, bawal bukas. Illa, maliban na lamang, liman lam yajid al-hadya inda al-Malikiyya wal Hanabila. Liban na lamang sa naghad siya at wala siyang mahanap na panghadi. Wala siyang mahanap na panghadi o yung kanyang kakatayin doon sa pag-hajj niya. Ito ay sa madhab ng Malikiyya at ng Hanabila. At ang dalil dito ay ang naiulat kay Imam al-Bukhari sa kanyang sahih na mula sa nanay nating si Aisha radhiyallahu anha, na kung saan sinabi at mula din kay Umar, ay kay Ibn Umar radhiyallahu anhuma, kalugdan naman sila ni Allah, na sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, lam yurakhas fi ayyamit tashriki an yasumna illa liman lam yajidil hadya. Ibig sabihin ay sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, o sinabi ni Aisha at ni Ibn Umar, lam yurakhas fi ayyamit tashrik. Ibig sabihin hindi na pribilehiyo sa mga araw ng tashrik o na ipapahintulot sa mga araw ng tashrik an yusamna na mag-ayuno ang sinuman, maliban na lamang sa nag-hajj na wala siyang hadi na may ilabas o kakayanang mahanap. Amma Shafi'iyya wal Hanafiyya, ang madhab ng Shafi'iyya, harramu siyama aydan ala man lam yajid hadi. Ganun din ang Shafi'iyya at ang Hanafiyya, sa madhab nila ay pinagbawal nila ang pag-ayuno. Ayon sa kanila ay bawal pa rin ang pag-ayuno kahit sa walang hadi na mailalabas. Ayun. So, makakatay. So, ito po ay ang masasabi natin dito ay ang rajih ay exempted itong walang hadi na matatagpuan sapagkat siya ay mag-aayuno sa mga araw na yan upang maging asyara, maging 10 yun, tilka asyaratun kamila. Kumbaga dun sa kanyang dun sa hajj ay mag-aayuno siya ng 3 at dito pag-uwi ay 7. No? Pagkabalik niya sa kanyang lugar, kung siya ay buhay pa, upang kanyang kabayaran doon sa hindi siya nakahanap, wala siyang kakayanan sa hadi na tinatawag. Ngayon, ano naman ang hukom ng udhiya, kurban, halimbawa sa araw na ito, 11th na araw ng Dhul-Hijjah, unang araw ng Ayyamut Tashriq. Sabi dito, tudbahul adahi yawm al-Eid أو يوم النحر وأيام التشريك بعده فعند الحنفية والمالكية والحنابلة تذبح الأضاحي في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة ويمتد وقت الأضحية عند الشافعية إلى آخر أيام التشريق. Ibig sabihin, ang ayon sa mga madahib ng Hanafiya, Malikiyya at Hanabila, ang mga adahi o yung kurban ay kakatayin sa araw mismo ng Eid, after Salah. Ito yung tinatawag na Yawmun Nahar. After ng Salatul Eid ay kakatayin itong mga udhiya o kurban. So yun ay sa madhab ng Hanafiya, Malikiyya at Hanabila. Tudbah al-adahi fi al-yawm al-ashir wal-hadi ashar wal-thani ashar min Dhil Hijjah, sa ika-11th, 12th at ika-10th, 11th at saka sa 12th ng Dhul-Hijjah, wayamtaddu waqtul idhi, hanggang sa ika-13th, ayon sa madhab ng Imam Shafi'i, ay maaari ka pang magkurban. At ito ang rajih bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, sapagkat ito rin ang ginawa ng karamihan sa mga sahaba, tabi'in at atba'ut tabi'in. Most especially kapag hindi pa sila makahanap ng kakayanan sa mismong Yawmul Eid, ay doon sa mga Ayyamut Tashrik na yon na lalabing 3 araw pa ng shurb at ng akil. Ayun. So, kaya ito tinawag mga kapatid na Yawmul Qar. At kukunti na lang, ilang minuto na lang tayo, pero i-discuss natin itong Suratul Kautsar. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
inna shani'aka huwal abtar. Itong aya na ito, itong sura na ito mga kapatid, ang sabab o dahilan ng pagkakababa nito ay may ilan sa mga musyrikun nung namatay ang anak ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito ay nababanggit sa tafsir ni Imam Shawkani sa kitab na ito, Fathul Qadir al-Jami' bayna fannay riwayati wad diraya min ilmi tafsir. Nababanggit dito na ang dahilan ng pagkakababa nitong aya na ito, itong sura na ito, ay nung namatay ang kanyang anak na si Ibrahim. May anak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lalaki ng pangalan ni Ibrahim, at siya ay umiyak nung ito ay nawala. At yun na nga, ang mga musyrikun ay para bang pinagtawanan siya. At sinabi nila, si Muhammad ngayon ay abtar na. Ibig sabihin abtar, na putol na ang kanyang angkan. Kasi yung mga anak niyang babae, hindi na yan magdadala ng kanyang pagiging propeta. So, dahil may anak siyang, wala siyang anak na lalaki, wala nang magdadala tataguyod ng pagkapropeta niya. So, sinagot sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga katagang, inna shani'aka huwal abtar. Ya Muhammad, yaong sallallahu alaihi wasallam, yaong susuway sa iyo, huwal abtar, ay maqtu'atun alaqatuhu ma'allah, o maqtu'un nasibuhu min Allah. Ibig sabihin, putol ang kanyang tinatawag na ugnayan kay Allah Ta'ala, at putol din ang tinatawag niyang nasib o ang kanyang makukuha doon na portion o bahagi kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayo. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna a'tainaka al-Kautsar. Ayon sa ating mga scholar, ang al-Kautsar na ito, marami ang binanggit ng mga ulama patungkol dito. Sabi nila ay, inna a'tainaka ya Muhammad al-khair al-kathir al-baligh fi kathrati ila al-ghaya. Ibig sabihin ng Kautsar ayon sa ilan sa mga scholar, na ya Muhammad, binigay namin sa iyo ang napakaraming kabutihan, ang sobra-sobrang kabutihan na sumobra ito, nag-uumapaw, na siksik, liglig at umaapaw na kabutihan. At ang mas maraming mga mufassirun o exegetes ng Quran, ang sabi nila, gaya ng naiulat ni Al-Wahidi, na ang Al-Kautsar nahrun fil jannah. Ito ay sapa doon sa paraiso. Waqila huwa hawdun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mawqif, qalahu Ata. Sabi ni Imam Ata rahimahullah, isa sa mga mufassirun, sabi niya na itong tinatawag na Kautsar, al-Kautsar ay ang hawd o ang batis na ibinigay ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil mawqif, doon sa kanyang katatayuan kung saan hihinto ang mga alipin ni Allah pagkatapos ng makatawid sa sirat, sa pagitan ng Jannah at ng sirat. Wa qala Ikrimah, sinabi naman ni Ikrimah, al-Kautsarun nubuwah. Ang Kautsarika na tinatawag ay ang nubuwa, pagkapropeta. Ayon naman kay Al-Hasan al-Basri sa kanyang tafsir, huwal Quran. Ayon. Ayon naman kay Al-Hasan ibn al-Fadl, huwa tafsirul Quran wa takhfifu syara'i'. Ibig sabihin ng Al-Kautsar ay ang pagkaka-interpret ng Quran at ang pagpapagaan ng mga batas ni Allah. Ayon naman kay Abu Bakar ibn Iyash rahimahullah, huwa kathratul ashabi wal ummah. Ibig sabihin ng Al-Kautsar ay ang dami ng mga kasamahan ng propeta at ng mga tagasunod niya. Ayon naman kay Ibn Kaysan, huwal ithar. Ithar, ibig sabihin ito daw yung pagpaparaya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kumbaga binigay na kaloob sa kanya ni Allah. Waqila, sabi din ng iba pang mufassirun, huwal Islam. Ibig sabihin daw ng Islam ay inna atainaka al-Islam. Inna atainaka ad-din, o Muhammad, binigay namin sa iyo ang Islam o ang relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi naman ng iba, rif'atul dhikr. Ibig sabihin yung binigay namin ang Kautsar sa iyo ay yung mga tausog kabantugan, yung bang tinatawag na pag-angat sa iyong the exaltation of your mention. Kumbaga yung pag-angat sa
iyong pagka-propeta sa estado mo, ya Muhammad. Yun daw ang ibig sabihin. Sa isa namang tafsir ay sinabi, nurul qalb. Ito daw ay liwanag ng puso. Inna atainaka nurul qalb. Al-Kauthar ay nurul qalb. Binigay namin sa iyo ang liwanag ng puso. Wakila syafa'a. Sabi naman nila, ang Kauthar na tinatawag ay pagpapamagitan ng propeta. Ang sabi naman ng ibang mufassirun, al-mu'jizat o yung mga milagro. Ang sabi naman ng iba, ijabatud da'wa o yung pagtugon sa panawagan. Ang sabi naman ng iba, ang ibig sabihin nitong Kauthar ay la ilaha illallah. Ang sabi naman ng iba, al-fiqhu fid din, ang tamang pagkaunawa sa relihiyon. Ang sabi naman ng iba, inna atainaka al-Kauthar ay as-salawatil khams. As-salawatil khams. Okay. Ang rajih dito mga kapatid ay ang tinatawag na batis o ilog na binigay ng propeta binigay ni Allah Ta'ala sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay naayon sa hadith na iniriwaya o iniulat kay Imam al-Bukhari rahimahullah tabaraka wa ta'ala, kung saan sinabi ng propeta, hal tadruna mal Kauthar? Tanong siya sa mga sahaba niya, alam niyo ba kung ano itong Kauthar na ito? Sabi ng mga sahaba, Allahu wa rasuluhu a'lam. Si Allah ang higit na nakakaalam at ang kanyang propeta. Qala huwa nahrun a'tanihi rabbi fil jannah. Subhanallah. Ito sabi niya ay sapa na binigay sa akin ng aking Panginoon sa paraiso. Alayhi khairun kathir. Ito ay mayroong napakaraming kabutihan. Taridu alayhi ummati yawmal qiyamah. Ang aking mga umma o tagasunod, followers ko ay iharap at lalapit doon sa araw ng paghukom. Sabi niya, aniyatuhu ka'adadil kawakib. Ang mga pitsil nito, ang dami ng pitsil na nandoon, na pangsalok sa tubig ng Al-Kauthar, ay sindami ng mga bituin. Yakhtalijul abdu minhum, o yukhtalajul abdu minhum, isa sa mga alipin ni Allah, o mga tagasunod ko, ay pipigilan ng mga malaika na makalapit sa batis na yon. Faqulu ya Rabbi innahu min ummati. Sasabihin ko, mamamagitan ako, ya Allah, siya ay aking follower o kabilang siya sa mga tagasunod ko. Fayuqalu innaka la tadri ma ahdatha ba'dak. Sasabihin sa kanya, sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi mo alam kung ano ang bid'a na kanyang ginawa nung ikaw ay namatay na, nung nawala ka na. Subhanallah. So, ito ang isang malaking tinatawag na magiging patutunguhan ng taong mapagmahal sa bid'ah, na sa kabila ng pagkakaalam niya ng mga dalil, ng mga adilla mula sa Quran at sa Hadith at sa pangunawa ng Salafus Salih, ay sasabihin niya pa rin doon sa taong nagpaliwanag sa kanya na ito ang aking susundin sapagkat ito ang binigay sa akin ng aking mga matatanda o ng mga ninuno ko. Ito ang minana ko sa kanila na klase ng ilm o klase ng kaalaman. So magmamaulidun nabawi pa rin siya, gagawin niya pa rin ang mga bagay-bagay na ipinagbabawal o malinaw na bid'ah sa ating pananampalataya. Walang batayan sa Quran at sa Hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa kitab ni Allah Ta'ala at sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay isa pang riwaya, ayon naman kay Imam Muslim, na sinabi niya, yuja'u bi rijalin min ummati yawm al-qiyamah. Yuja'u bi rijalin min ummati yawm al-qiyamah. Ala wa innahu yuja'u bi rijalin min ummati yawm al-qiyamah fayukhadhu bihim data shimal. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mayroong mga grupo ng mga tao na iharap sa akin sa iharap kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, at pagkatapos ay kukunin sila o hihilain mula sa kaliwa at sasabihin sa kanila,
O sasabihin ni Propeta Muhammad sa kanila, kaya sa mga malaikat, fa'aqulu ya Rabbi ashabi. Sa isang riwaya, ya Rabbi usayhabi. Ya Allah, aking mga kasamahan ito, tagasunod ko. Fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. O Muhammad, hindi mo alam kung anong ginawa nilang mga pagbabago sa reliyon nung ikaw ay namatay na. At sasabihin ni Propeta Muhammad, fa'aqulu kama qala al-abdus salih. Ibig sabihin, sasabihin ko sa kanila, isasagot ko kay Allah Ta'ala, ang kagaya ng sinagot ng matuwid na alipin na si Jesus o si Isa a.s. kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim. Falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alayhim. Nung ako sabi niya ay buhay pa, kasama nila ako ang saksi, kasama sa kanila nung ako ay kasama pa nila. Falamma tawaffaytani, at nung ako na ay pinauwi mo na sa iyo o kinuha mo na, kunta anta ar-raqiba alayhim. Ikaw na ang tagamasid at tagabantay sa kanila. Fayuqalu inna haula'i lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraktahum. At sasabihin sa kanya, itong mga taong ito tagasunod na ito, nagsasabing tagasunod mo, ay nagsipaglabasan sa pananampalataya, sa kanino nagkatisod at nagsipagbalik sa kanilang kawalang pananampalataya nung ikaw ay magsimula nung ikaw ay mula nang mawala ka ng mawalay. Wala na po tayong oras, alas 5:30 na po. Kami po nagpapasalamat sa inyong mahusay na pagsubaybay at pakikinig. Sa ngalan po ng bumubuo ng Ahlul Hadith Center Philippines Incorporated at ng mga kapatid natin sa Ilmu Productions at ng Al-Islam, ito po ang inyong kapatid sa pananampalataya, Abdurrahman Kadirao, na mag-iwan sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.